Hi kabayan, kumusta kayo? Sa video na to ay sasagutin ko ang isa sa mga katanungan ng ating kababayan tungkol sa AppShare at panoorin nyo rin to, baka ito ay isa sa mga katanungan mo rin na maaaring masagot ko. Ang tanong ko ay paano ma-recover ang nakalimutang username. Ang dami ko pong natanggap na katanungan guys na katulad nito sa comment section at ito ay sasagutin ko na. For example, kumuha ako ng isang viewers natin. Ang pangalan niya ay si Kabayang Edwin Burgos. Ang tanong po niya ay ganito, Boss, paano kaya hindi ko na ma-recover yung account ko? Hindi ko kasi maalala yung username ko. Please, pa-help naman po. Yan. So napaka simple lang itong problema ni kabayan, pero mahirap pag hindi mo alam. Simple lang po ang gagawin niyo kabayan ay mag-login po kayo na gamit ang yung ikama number as username. At yan ay ipapakita ko sa inyo ngayon. Let's go. Okay, gamitin mo ang mag-login tayo sa ating Google Chrome. Pupunta tayo sa www.appshare.sa at i-click ang English language. Ayan. Sa next page ay instead na username ang gagamitin mo, which is nakalimutan mo nga, ay gagamitin mo yung ikama number. Papasok ko ng aking ikama number and password. At huwag kalimutang ipasok ang image code para hindi magka-problema. Katapos niyan ay makaka-receive ka ng verification code, 4-digit number. Ayan. So, yan ang sa next page ay makikita mo na yung account mo. Sa upper right corner ay may makikita kang 3 dots. Ayan. At i-click mo ang 3 dots na yan, makikita mo din ang user information. I-click mo ang user information at sa next page ay makikita mo dyan ang iyong username. Okay, so para hindi na makalimutan ay isulat mo na sa papel or i-save mo sa cellphone mo, kahit para hindi mo makalimutan. So napakasimple lang po at sana po ay nakatulong sa inyo. Pero sa susunod naman po kabayan ay pwede nyo namang gamitin ang iyong ikama number. Ibig sabihin pwede nyo pong gamitan ang inyong ikama number as username or yung username nyo mismo. Depende po sa inyo kung saan kayo convenient. At sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to at panoorin nyo pa ang iba nating mga videos. Dahil ito po ay series of videos tungkol po sa mga frequently asked questions tungkol po sa AppShare. Gusto ko lang linawin na hindi po ako eksperto sa AppShare. Ako din po ay gumagamit lang nito. Ay gusto ko lang makatulong dahil ang dami pong nagtatanong sa ginawa nating mga previous videos. At minsan kasi paulit-ulit na yung mga tanong nila, kaya ginawa natin yung video. At kung meron po kayong mga katanungan ay i-comment yun po sa comment section at susubukan ko pong masagot through videos. Okay? Sana po ay nakatulong at huwag niyong kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod nating mga videos. Salamat!